Sa ibang balita, kinwestiyon ng pinababang gobernador ng Laguna na si E.R. Ejercito ang tila pagmamadali raw ng COMELEC at maging ng Malacanang na mapaalis siya sa pwesto. Hindi raw iiwan ni Ejercito ang pwesto hanggang wala pang desisyon ng Korte Suprema sa kaniyang apela. May news to go si Isay Reyes. This is the rule of law. And this is what I am fighting for. And I want to make it clear to Malacanang and to COMELEC, I will not abandon the mandate of the people of Laguna! Sa mismong Kapitolyo sa harap ng kanyang mga taga-suporta kagabi, nanindigan si E.R. Ejercito na siya pa rin ang lehitimong gobernador ng Laguna. Habang wala pa raw desisyon ng Korte Suprema sa inihain niyang apela, hindi raw niya iiwan ang Kapitolyo. Giit ni Ejercito, nilabag daw ng COMELEC ang kanyang karapatang dumaan sa tamang proseso o paglilitis. In violation of my right to due process, they converted this election offense case against me into a disqualification case without giving me the right to notice, without giving me the right to be heard, and without giving me the right to present my evidence. Sinabi rin ni Ejercito na dapat respetuhin ng Malacanang at COMELEC ang boses ng mga taga-Laguna. Kinwestiyon din niya ang tila raw pagmamadali ng COMELEC at Palasyo na pababain siya sa pwesto. Dati nang itinanggi ng Palasyo na may kinalaman sila sa pagkakadiskwalipika kay Ejercito. This is a unanimous decision coming from us, 7-0, which is really something. Bihira kami magkaroon ng unanimous decision. Malinaw daw ang paglabag ni Ejercito na gumastos ng mahigit 23 million pesos, higit pa sa 4.5 million pesos na nakatakda para sa kabuang bilang ng mga rehistradong botante ng Laguna. Ang isang patalastas pa lang sa telebisyon ni Ejercito, dati nagkakahalaga na umano ng 6 million pesos. Binigyan ng Korte Suprema ng 10 araw ang COMELEC para magkomento sa petisyong inihain ni Ejercito noong Biyernes na humiling na ipatigil ang pagpatupad ng kanyang diskwalifikasyon. Isay Reyes, GMA News.